Matagal ko na pong gustong ibahagi sa inyo ang nag-iisang karanasan ko sa tinatawag na aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Len. Kung mabasa mo man ito ay baka mapakinggan ng asawa ko dahil ginagawa niyang pampatulog yung mga kwento mo. Kaya naman sa asawa ko, stay tuned mahal. Sleep well, Nax. Simulan po natin sa parte. Taong 2018. Taon kung kailan naganap ito. Pebrero yun nang magdesisyon kami ng boyfriend ko na mister ko na ngayon na magsama o mag-live-in. Tubong Batangas ako at ang mister ko naman ay kasalukuyan noon na nagtatrabaho sa Bulacan. Kaya komplikado sa biglaan naming pagdidesisyong magsama. Pero ginusto namin yon kaya gora kahit mangupahan kaming malapit sa trabaho niya sa lugar ng Bulacan. Walking distance lamang ang nakita naming upahan mula sa trabaho ni mister. Swerte kami noong mga panahong yon. Bukod sa mura ay hindi na kami nahirapang maghanap lalo na't biglaan ang pag-live-in namin. Hindi talaga ako maselan sa mga ninitirahan ko o mga lugar na bago sa paningin ko. Nung bata kasi ako ay lagi akong naisasama ng magulang ko kung saan kamag-anak kami magpunta. Kaya naman wala akong masyadong negatibong impresyon sa lugar. Sa pagkakaalala ko ay 4 na apartment na dikit-dikit ang style nun. So ito na nga. Lumipas ang panahon ng pagsasama namin ni mister ng maayos. Walang kahit na anong weirdo o ikakabahala namin sa lugar. Bukod sa mga adik ko may masamang loob na kahit saan ay may naroroon, ay napapabalita din sa lugar, wala naman akong iba pang napupuna. 4 na buwan na kami sa lugar bilang mag-live-in partner nun. Nang may mapansin akong pagbabago sa sarili. Ang kawalan ko ng buwan ng dalaw sa halos 2 buwan. Hindi ko ito masyadong nabigyan ng pansin at napagdesisyonan na maghintay pa. Pero dumaan ang mga linggo na nawala rin sa isip ko ang pagka-delay na ito. Hanggang sa pansinan ni mister na nahihilig ako sa isang klase ng pagkain. At halos iyakan ko na kung hindi niya maibibigay yon. Samantalang noon, deadma lamang ako kung wala. Tanda ko ng mga panahon na yon ay halos makita mo ang saya sa mata ni mister. Lalo na pagka-uwi galing sa trabaho. May napapansin pa ito sa akin. Kumpiyansa siyang buntis ako kahit walang matibay na pruweba. Natatawa ako sa kanya at masaya rin kaya naman napagdesisyonan kong sa susunod na araw ka ako pagpahinga siya sa trabaho ay pupunta kami ng bayan dahil doon lang may butika. Ayoko kasi na lumabas at magbiyahe mag-isa, lalo na't bago lamang ako sa lugar na yon. Pero isang gabi, may nangyaring hindi ko lubos maisip na magpasa hanggang ngayon. Kung ano, bakit at paano nangyari yon? Dahil hindi ako mapaniwalain at wala akong alam patungkol sa bisita namin ng gabing yon. Nag-aayos ako noon ng higaan at si mister ay kasalukuyang nasa kusina. Natigil ako sa ginagawa nang ang bintanang jealousy na nakatapat sa uluhan ng igahan ay bahagyang gumalaw. Bagamat nakasarado, pansin kong may humawak sa bintana dahil bahagyang bumakat ang kamay ng kung sino man ang naroon. Gulat akong napatayo at binaba ang kortina. Nagmadali akong pinuntahan si mister para sabihin sa pag-aalala na baka may adik o magnanakaw o kung ano man ang masamang balak ng kung sino mang yon. Pero nang palabas na sana si mister, ay siya ko namang agad na pinigilan. Kako ay wag na siyang lumabas. Baka may patalim o high sa droga ang nasa labas. Baka lalo kaming mapahamak nun. Mas safe kako pag sa loob lamang kami.
Pasalamat kung hindi naman ito nagmatigas. Sinikure lamang niya ang lock ng pintuan, bintana, at naghanda na ng kung anong bagay na magagamit na pangdepensa na itinabi niya sa may higaan at nahiga na kami. Ugali ko magmuni-muni bago matulog. Hindi ko hilig ang cellphone ng mga panahon nito. Kaya naman pagtitig sa kisame at pakikinig sa tahimik na kapaligiran ng pampaanto ko. Nalibang pa ako sa pangilang-ilang butiki sa kisame na halos magkandalaglagan na sa paghahabulan na hindi mapakali. Hindi ko mawari kung naghahabulan ba sila o pare-pare silang nag-hysterical. At nakatulog na nga ako. Pero inis naman akong nagising sa tindi ng init na nararamdaman ko. Akala ko pa nga noon ay nawalan ng kuryente. Pero buhay naman ang ilaw. Lalo naman akong nagtaka gawa ng umiikot pa rin naman ang electric fan. Pero init na init pa rin ako. Wala akong kahit anong idea sa nangyayari ng mga oras na yon. Antok pa, pero hindi ko talaga matiis ang pagkakabanas o alinsangan na nararamdaman. Kaya naman bumangon na ako para itutok sa akin ang electric fan. Pansin ko pang basa ako ng pawis, kaya bago pa man pulmonyahin ay nagpalit na ako ng pang-itaas. Kinapa ko pa ang likod ni Mister. Baka kako pawisan din ito. Pero hindi. Ayos naman siya. Samantalang sa aming dalawa, siya pa yung pawisin nun. Uminom na rin ako ng tubig dahil halos para akong nanakbo sa uhaw ko. Normal naman para sa akin ang mainitan at uhawin sa kalagitnaan ng gabi kaya deadma at balik pagtulog na lamang. Pero muli na naman akong nagising gawa ng narinig ko ang boses ng mister ko. Nasa tabi ko pa rin siya pero nagsasalita na akala mo may binabalaan at tonong galit pa. Pagmulat ko naman ay nakita kong nakaupo ito sa kama. At hindi ako nananaginip na nagsasalita nga siya nun. Bumangon naman ako at hinarap siya. Ano yun? Ba't parang may kaaway ka? Tinitigan ko pa ito. Iniisip ko agad na baka lumabas ito kanina. At nakaharap niya ang adik na pinaghihinalaan namin ng gabing yon bago kami matulog. Inabutan na lamang ako nito ng tubig at nagsabing, "Humiga ka na. Magbabantay lang ako. Matulog ka na." Doon na nga ako nagtaka. Sa buong pagsasama namin, never niya akong binantayan habang natutulog. Mas nauna pa nga siyang matulog nun. "Creepy mo ah, ano ba?" Medyo taka at kabado ko nang sabi. Kung ano na ang naiisip ko baka kako sinasaniban ng asawa ko. Pero natuliro at natigil ang pagtatanong ko kay mister. Nang makarinig ako ng malakas at biglang paghina ng huni ng ibon. Ibon na noon ko lamang narinig at hindi ako ganoon ka-inosente para hindi magkaroon ng idea noon. Siyempre kahit hindi ako naniniwala, hindi accepted ang tenga ko na makarinig ng kwento ng matatanda sa kung anong klase ang huni ng isang tiktik. Pero para makasigurado, halos kumapit na ako sa asawa ko at nagtanong na ulit ng, "Ano yon? Anong ibon yon? Normal bang ibon yon?" Pinigilan ko talagang mag-hysterical. Pabulong pero medyo taranta na ako. Hindi normal na ibon yon. Huwag kang magpanik, relax ka lang. Hindi ka maano niyan. Kani-kanina pa yan eh. Yan yung minumura ko kaya ka nagising. Matulog ka na. Huwag mong pansinin. Magbabantay lang ako. Pinagkumot ako nito kaya naman kahit tagaktak ng pawis ko, hindi ko na alintana.
Hindi ako natulog. Nakaupo lamang ako sa kama. Kapit ang braso ni Mister. At halos rinig ko ang tibok ng puso ko sa katahimikan ng paligid nun. Halos atakihin ako nun. Nang bigla at malakas na lumagabog yung bubungan. Parang may tumalon na singbigat ng bato. Hindi mo maiisip na pusa. Walang pusa na ganoon kabigat. Ano yun? Diyos ko po. Ano? Talagang hindi ka madadala sa pakiusap? Kumudayo kami rito. Hindi ako mangmang pagdating sa mga katulad mo. Lalabasan kita kung hindi ka titigil dyan. Galit na talaga na sambit ng asawa ko. Pero parang wala namang pakialam ang nilalang na yon. Marahan pang humakbang sa bubong. Base sa yabag ay papunta ito sa tapat ng higaan. Hindi ko na malaman ang gagawin ko kaya naman nang tumayo ang asawa ko. Nakakapit pa rin ako sa braso niya. Naglakad siya papuntang kusina. Nakasunod ako. Kumuha siya ng ilang pangontra. Asin, bawang, bigas. Pinaghalo niya ang bigas at asin sa mangkok. Habang ginagawa niya yon, ay takot naman akong nakiramdam. Tuloy pa rin ang marahang yabag sa bubungan. Bumalik kami sa higaan, dala ang mga pangontrang yon. Ito lang yung meron. Maigi na sa wala. Wika ng asawa ko at naglagay na sa gilid ng bintana at higaan. Dumakot na ako ng ilan at ewan kung OA pero pinanabog ko yun sa sahig. Bahala na bukas magwalis. Habang abala sa ginagawa ay nakarinig kami ng maliit lamang na pagaspas ng parang ibon. At nawala ang yabag sa bubungan. Nag-usap pa kami ng asawa ko habang alerto na nakikiramdam nun. Panaka-naka kaming nakakarinig ng huni. At tuwing hihina ang huni, pansin kong parang mas takot pa sa akin ang mga butiki. Nagtatakbuhan ng mga ito. Pero pansin ko rin na oras na huminto ang mga butiki, ay aasahan namin na biglang magkakaroon ng yabag. Tumayo ang asawa ko. Nakiramdam. Nagkaroon ng yabag sa bandang kaliwa ng bubungan. Titig na titig at nakaabang ako sa asawa ko kung ano ang gagawin niya. Dumakot ito ng asin. Sinaboy sa bandang kanan ng bubong. Magtataka pa sana ako pero ang nilalang sa bubong ay bigla na lamang tumakbo na pinagtaka ko. Buong akala ko'y nasa kaliwa yon. Ano yun, Hal? Dalawa yun? Tanong ko. Pag narinig mo sa kaliwa, nasa kanan yan. Mapanil lang yung mga yan eh. Binigyan niya ako ng asin at baka raw maubos. Nagpahid ako ng marahan sa tiyan. Habang ginagawa ko yun ay napaisip ako. Ito ba'y nagsisilbing pregnancy test noong unang panahon? Kung sinong aaswangin, siyang tiyak na buntis. Hindi pa man ako kumpirmadong 100% pero itong aswang na nasa bubong, bakit naman pupunta kung hindi ako buntis, di ba? May kurot na tuwa sa akin at may halong pag-aalala dahil hindi pa rin kami makatulog dahil sa pabalik-balik na huni at yabag sa bubong na halos abutin kami ng 2:00 na madaling araw. Dala ng puyat at tinis ng asawa ko ng muling pagyabag sa bubong, ay hindi ko na ito napigilan sa paglabas. Lalabasin ko na, Hal. Hindi yan titigil eh. Ganda pigil pa ako noon. Maiyak-iyak na ako sa takot na maiwang mag-isa at baka mapano siya sa labas. Palabas na siya nang bigla na namang nagkaroon ng kalabog at hindi kagaya kanina na tila naghahanap ito ng butas. Ngayon ay sinusubukan nitong tuklapin ang bubong sa bandang banyo
kung saan marupok na ang pinagpakuhan namin. Nag-aalala na ako at hindi ko na magawang mag-relax. Pinaupo ako ng asawa ko sandali. Marahan itong tumungo sa banyo kung saan rinig namin ang pagkutkot ng nilalang na yon. Nang makabuelo, ay biglaan niyang sinaboy ang dalang asin banda sa nakutkot. Malakas na kalabog at pagtakbo papalayo sa bubong na lang ang narinig namin matapos noon. Dumiretso nga ang asawa ko sa planong paglabas. Naiwan ako sa loob na kinakabahan. Nang makalabas siya, ay marahan akong naglakad patungo sa banyo para tingnan ang kaninang tila tinutuklap na bubong. Gulat naman akong nakitang ang marupok na bahagi ng yero ay tuluyan ng naging butas na singlaki ng kamao. Madali akong bumalik sa pinto sa sala. Hinintay kumatok ang asawa ko. Ilang minuto pa ay tahimik ang paligid nang makarinig ako ng mahinang tiktik at tila marahang paggalaw ng kung ano na namang nilalang sa bubungan. Yung tipong nag-iingat rin. Nagbalot na lamang ako ng kumot at nakiramdam. Nang maya-maya pa'y nakarinig ako ng maliliit na butil na bumagsak sa bubong kasabay ng tila pagwawala ng nilalang sa bubungan. At muli na namang pagtakbo nun. Narinig ko rin ang yabag ng asawa ko na tumakbo hanggang sa likod at pasigaw na minura ang nilalang. "Demonyo ka! Wala na kaming tulog! Ayaw mong tumigil!" Naghintay lamang ako at naisipang pakiramdaman ang sarili ko. Wala akong ibang nararamdaman na masakit, lalo na sa parting puso nun. Maayos naman ako. Nakahinga ako ng maluwag nang makabalik na ang asawa ko. Hingal itong umupo. Hindi ko inabutan. Nagtatatakbo dun sa likod, sa may kawayanan. Anong itsura? Tao ba? Pusa? Tanong ko nun. Hugis tao, pero mabilis tumakbo tsaka maitim. Hindi yun normal. Halos lumipad na nga sa kakatakbo eh. Bumalik na kami sa kama. Matulog ka na. Mag-alas 4 na. Tahimik naman akong humiga at hindi pa rin talaga makapaniwala sa nangyari. Unang beses kong makarinig ng ganon. Hindi ko man makita ng personal pero sa galaw nito sa bubong ay tila hindi ko na papangarapin pang makita yon. At dahil wala nang ang bumalik na naglalakad sa bubong, nakatulog na ako. Dala ng puyat ay mataas na ang araw nang magising ako. Dahil na rin sa mga tuka ng ibon o manok sa bubong. Natawa pa ako dahil malamang yung mga bigas at asin yun na pinaghahagis kagabi ang tinutuka nila. Babangon pa lamang ako nun. Napangiwi ako sa sakit ng puson. Parang bigla akong sinikmuraan. Hindi ako agad nakabangon dahil pag gumagalaw ako, napakasakit. Pasigaw kong tinawag ang asawa ko. Sabi ko hindi ako makatayo. May hawak pa itong sandok na bumungad sa akin at tinanong kung ano ang nararamdaman ko noon. Sinabi ko naman na alalayan niya ako. Bumangon ako at gusto kong magbanyo. Tumitig naman ito sa akin ng kakaiba. Namumutla ka. Ano bang nararamdaman mo? Sa pagkakataong yun ay medyo nagpanik na siya. Medyo nangihina ako. Masakit ang puson ko. Ganito talaga pag may masakit sa akin. Namumutla ako. Alalayan mo ko papuntang banyo. Sambit ko sa kanya. Inabot ko ang kamay rito at napapangiwi pa rin sa sakit na naglakad patungong banyo nun. Pakiramdam ko ay malalaglag ang bandang puson ko at tila nabugbog ang bandang yon. Nang makapasok ng banyo,
Hindi ko pa man na ibababa ang pang-ibaba ko, ay may umagos ng pulang likido sa hita hanggang sa binti ko nun. Halos magkulay itim na ito. Lalo akong namutla at sa nangangatal na boses ay muli kong tinawag ang asawa ko. Kinakabahan na ako nun. Hindi pa ako dinatnan ng ganoong itsura. Pagbukas niya ng pinto ay siya naman nang natulala. Dugo ba yan? Ganyan ka ba reglahin? Taka at may halong panlulumo na sa mukha niya. Naiinis naman ako na halos bulyawan na siya. Mukha ba tong buwan ng dalaw sa'yo, ha? Nang maupo ako sa bawal ay doon na ako tuluyang nanlumo at napakapit sa asawa ko. Merong lumabas na parang buong buo nun. Inalalayan ako nitong makatayo at inabutan ng wipes. Saka namin tiningnan ang banyo. Pasintabi lamang po sa mga masaselan. Namumuong maitim na dugo ang nakita namin sa dami. Hindi ko maikukumpara sa buwan ng dalaw yon. Kilala ko ang katawan ko. Normal ako kung datnan. Maski sa petsa ay regular ako at wala akong history ng kung anong pambabaing karamdaman. Tuliro kong nilinis ang sarili habang alalay pa rin ang asawa ko. Hindi ko kayang mag-isa dahil sa kirot ng puson ko nun. Nang matapos kami sa banyo ay binuhat na ako ng asawa ko pahiga sa kama. Tahimik itong nagtungo sa kusina. Magsasabaw daw siya ng manok para mainitan ng sikmura ko. Ramdam ko ang pagkatuliro niya at hindi ko alam kung uunahin ko ba ang nararamdaman kong sakit o ang nakikita ko sa kanyang panlulumo. Tulala na lamang ako at paminsan-minsang dumadaing sa kirot. Mataas yung pain tolerance ko kaya hindi ko na naisipang magpadala sa ospital. Nalunod na ako sa pag-iisip kung delayed lamang ba ang dalaw ko. O ito na yon. O nakunan na ako dahil sa hayop na bisita namin kagabi. Wala akong matibay na pruwebang nagdadalang tao ako pero para saan ang mga pagbabagong nararamdaman ko ng nakaraan? Yung pagkahilig ko sa chicharon na halos palambutin sa suka. Sa goto na tinda sa kanto, na halos iyakan ko yun kung hindi ako mabigyan. Wala kaming nagawa ng asawa ko. May panlulumo pa rin sa mukha niya pero inabala niya ang sarili sa pag-aasikaso sa akin nun. Pagpapakain at painom ng pain reliever at pag-akay. Nagluto siya ng mga masustansya at masabaw na pagkain para umano makabawi agad ang katawan ko. At yun na lamang ang nagawa kong pagpalakas ulit. Makalipas ang 3 araw, kaya ko na ulit maglakad ng walang akay. Nakakaligo ng mag-isa. Naglibre muna ang asawa ko sa trabaho. Malungkot pero wala na kaming magagawa. Napagdesisyonan namin mag-asawa na bumalik na lamang sa Batangas at doon manirahan. Ngayon ay may sarili na kaming bahay sa probinsyang pinagmulan ko. At umuwi lamang ang asawa ko sa tuwing matatapos ang kanyang destino sa trabaho. Ngayong kasalukuyan, meron na kaming anak na magkasunod sa taon. 2 prinsesa yon. At para sa aming unang anak, Ate in heaven, you're free my princess, I assume. You're in a happy place that thoughts makes mama happy. And at peace my baby. We love you.